Paghahanda naman sa EDSA Busway para sa FIBA World Cup at iba pang update ating pong pag-uusapan. Kasama si Charlie Del Rosario, ang hepe ng Interagency Council for Traffic o IAC. Sir Charlie, magandang araw po sa inyo. Yes, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Yes sir, hiling lang po kami ng assessment sa ating EDSA Bus Carousel. Meron na po bang development pagdating sa mga bilang ng mga nahuling motoristang illegal na dumadaan dito? Tuloy-tuloy naman yung ating operasyon dyan sa EDSA Bus Carousel. At sa mga nakaraang araw, marami tayong nahuhuli at napapagsabihan na mga motorista, lalo itong mga pampribadong sasakyan, na hindi naman dapat dumadaan dyan sa EDSA Bus Carousel. So last week lang, kulang-kulang 100 na naman yung ating nahuli sa iba't ibang lugar sa loob ng EDSA Bus Carousel. Okay, sir, nitong nakaraang mga araw, may mga delegado na ang dumating para sa nalalapit na FIBA World Cup at gumamit na ng ating EDSA Carousel. Kamusta po yung inyong assessment bilang paghahanda sa event na ito? Oo, maayos naman yung koordinasyon. Marami pong kasamang ahensya dyan. Coordinated po yan ng PNP Highway Patrol Group, MMDA at saka IAC. At tuwing may mga delegado tayong dumadaan ng EDSA Bus Carousel, bago pa pumasok ng EDSA Bus Carousel yan, nasasabihan na kami. Kaya naman nakikita natin, wala namang pagbabago sa patakbo sa EDSA Bus Carousel. At maayos naman po yung huling mga araw, nag-umpisa ito nung 17 ng Agosto at maayos naman po, wala po tayong natatanggap na reklamo. Okay sir, ilang tauhan po ba ng IAC ang i-deploy ninyo upang mapaigting pa yung seguridad at masiguro rin na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko pagdating sa event na ito? Sa total na ating nakadeploy dyan, wala naman tayong augmentation. Regular naman yung ating deployment. 79 na mga personnel ang naka-stasyon dyan. 24/7 yan. Dire-diretso yan at hindi po nawawalan ng IAC dyan. Kasama na rin ang Philippine Coast Guard. So 79 po mula sa contingency lang po yan ng IAC at saka Philippine Coast Guard. 24 hours po yan. Dire-diretso. Okay, paglilinaw lamang po Sir Charlie, makakagamit pa din ba ng EDSA Carousel yung mga bus at mga emergency vehicles tulad ng ambulansya at fire trucks habang isinasagawa ang FIBA sa bansa? Opo, wala hong pagbabago. Regular po yung deployment. Kung ilan po yung bus na araw-araw dumadaan dyan, yung ating mga emergency vehicle, naka-priority po yan. Importante po sa atin yung kapakanan ng mga mananakay. At ang pagbabago nga lang po dyan ay yun nga hong nadagdag na mga identified motor vehicles na gagamitin ng FIBA. At dire-diretso pa rin po yung ating operasyon dyan. So wala pong pagbabago sir, Pero ano po yung mga hakbang ninyo, katuwang yung iba pang ahensya, sakali pong magkasabay-sabay yung mga delegado ng FIBA at yung ating pong mga public buses sa carousel, paano po masisiguro na tuloy-tuloy po yung daloy ng trapiko dito? Tuwing lalabas po ang FIBA delegates from dun sa point of origin at dadaan po sila sa EDSA Bus Carousel, itinatawag na po yan sa kasamahan natin sa Metro Base sa MMDA. At ang MMDA, ipapakalat na po sa ating lahat doon sa EDSA Bus Carousel na may mga dadaan na mga delegates. Pero maliwanag po ang usapan dyan. Pag po nagkasabay ang isang bus na nagbababa sa isang istasyon at meron pong delegates sa likuran at hindi po pwedeng mag-overtake dahil nga ho safety, yung pong safety ng ating mga mananakay ang uunahin. At pagagalawin po kaagad yung bus na nasa harapan, na bus carousel, kung natapos na pong mag-unload at load, hindi po mamadaliin dahil lagi nating isipin na yung kapakanan at seguridad ng ating mga mananakay ang priority po natin. Okay, sir, maaari niyo po bang linawin itong no FIBA decals, no entry? Kailan po ito magtatapos at epektibo pa ito sa buong araw hanggang sa huling araw
ng FIBA World Cup? Alam naman natin na nag-umpisa ang activity ng FIBA August 17, no? At ito'y may mga decals po yan. At yun lang hong may decals ang pwedeng gumamit sa EDSA Bus Carousel. Kung wala pong decal yan at nakasunod po sa isang sasakyan na may decal, paparahin po yan at palalabasin, kundi po uhulihin. So yun lang po, maliwanag po, yun lang hong may decals ang pwedeng papasukin at paggamitin ng EDSA Bus Carousel. Lalo na po yan kung ito ay pribadong sasakyan at yung mga bus na rin po na na-accredit. Alam po natin yan, meron po tayong listahan. Okay sir, bukod po sa EDSA Carousel at iba pang mga estasyon ng EDSA, ano-ano po ba yung binabantayan ng IAC sa nalalapit na FIBA World Cup? Yung istasyon talaga natin, 20 istasyon po yan na binabantayan natin. Yung mga exit point mula Bus Carousel, karamihan po yan, mag-i-exit yan doon sa dulo, papuntang NLEX dahil alam naman natin may mga laro sa Philippine Arena. Tapos dito sa may Cubao area, sa Smart Araneta, at saka yung mga practice area nila sa Philippine Sports, no? Yan ho yung mga binabantayan natin, pero identified po yan kasama ng MMDA. Kaya ho pag alam na po natin, kung tinawag na po sa atin, alam po natin kung saan i-exit yung mga bus na yan. Okay sir, ano naman po yung inyong mga paghahanda at role sa balik eskwela ngayong taon? Masisigurado po ba natin na hindi ito makakaapekto sa FIBA World Cup? Hindi po makakaapekto yan. Alam natin magiging busy yan starting ho next week dahil sa 29 po, umpisa na po ng ating mga pagbubukas ng ating mga eskwelahan. Actually, sa ngayon lang po, no, may mga private schools nang nagbukas at nakitaan na po natin yung pagdami po ng dagdag pasahero na mga estudyante. At sisiguraduhin po natin na magdadagdag kami ng tauhan, lalo na po dito sa mga area ng school premises, doon sa labas, para makatulong na rin sa pagpapagalaw ng trapiko. Dahil alam natin, dyan medyo bumibigat yan. No? So magdadagdag ho tayo. Yun yung mga tauhan natin, mga kasamaan ho natin dito sa loob ng opisina, i-deploy muna natin yan dito po para ho masigurado natin yung sapat na tao doon sa mga premises ng mga eskwelahan. Okay, sir, isa po sa mga binabantayan, ito pong bike lane. Ano po ba yung tungkulin ng IAC sa mga motorsiklong dumadaan at gumagamit ng EDSA bike lane, lalo na po sa may kasagsagan ng mabigat na trapiko? Maaari nyo rin po bang sitahin itong mga motoristang... Hindi naman, Opo, hindi lang po EDSA ang binabantayan natin, no? Lahat po ng may identified na bike lanes, nanguhuli po tayo riyan. Kasama naman po natin ang ibang ahensya ng gobyerno dyan tulad ng MMDA. Sa ngayon po ongoing po yung info campaign ng ating kasamahan sa MMDA dyan sa may EDSA Bus Carousel. Habang tayo po nakadeploy po yung isang team natin dito sa may Commonwealth area dahil nga po matagal na pong may mga identified bike lane naman po dyan. Nanguhuli pa rin po tayo dyan at ipaalala ko lang po, ang gamit naming ticket dyan, pag nahuli po yung mga motorista na gumagamit ng bike lane na hindi naman dapat nandyan, ay matitikitan po yan at makukumpiska yung kanilang driver's license. Dahil na rin po, ang gamit nating paniket ay ticket po ng Land Transportation Office na kung saan ang IAC po ay deputized. Okay, sir, bilang paalala po sa ating mga kababayan, ano-ano po ba ang mga lugar na dapat munang iwasan ng ating mga motorista upang hindi maipit sa mabigat na trapiko habang isinasagawa ang FIBA World Cup sa bansa? Ang FIBA World Cup kasi nakadesignate naman po yung dadaanan yan tulad yung EDSA Bus Carousel. At dito po sa mga area na kung saan gagamitin po yung ating toll roads. Iwasan po natin dito pag identified po kasi dito lalo na dito sa may papuntang Cubao area at saka BGC EDSA. Kung may iwasan po, iwasan natin. Let's patronize po, lalo na ngayon medyo mataas po ang presyo ng
krudo at saka gasolina, ay ni-encourage po natin sila na kung makakagamit po sila ng public utility vehicle, gamitin na po yan. At sigurado mas makakatipid po dahil nga po dito sa pagtaas ng ating mga fuels. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Charlie Del Rosario, ang hepe ng Interagency Council for Traffic o IAC. Maraming salamat po, sir.